para sa mga pangalan. Magandang umaga mga kapatid. Magandang umaga din po. Kumusta na kayo? Last time na nagpunta ako dito sa inyo ay noong kailan yun? Nung nag-proclaim ba ng ano? August. Yun po yung huling punta ka dito at salamat po at ako ay naatasan ng ating Bura Paroko at ng ating Obispo Diocesano Bishop Arnold Gamayan na ako po ang manguna ng banal na liturhiya sa umagang ito. I really miss this place kasi napamahal sa akin ang lugar na ito. Ang tagal ko pong sa mga baguhan po na hindi ako kilala, anong tagal ko pong na-assign dito? Diba Kuya Bong? Okay. Yung pong medyo bata-bata pa, hindi po ako kilala. Pero yung mga datihan na po, kilalang-kilala po ako. At salamat sa Diyos at muli ako ay nagkaroon ng service dito sa inyo. Darating po yung inyong pari, si Father Randy, by next week po, Sunday, kasi sa linggo po ay palaspas na. Kaya po nandito na yung inyong pari. Kapag wala pa po uli siguro, maaring ako po uli ang ipadala sa inyo. Tanggap ba ako din eh? Opo. Okay. Salamat. Palakpakan natin ang Panginoon sa patuloy na lakas at buhay na ipinapahiram sa atin. Ang ganda ng ating kuwan ngayon ng Ebanghelyo. Ito ay tungkol sa babaeng nahuling nangangalunya. Okay. Ito po ang pagninilay-nilayan natin. Sa paglapit ng mahal na araw, ang Ebanghelyo ito ay isang malinaw na paalaala na si Kristo ay dumating. Hindi upang hatulan tayo, kundi upang tayo'y iligtas. Sa pamagitan ng kanyang pagpapakasakit, ipinamalas niya ang rurok ng habag at pag-ibig ng Diyos. Pinapaalalahanan tayo na huwag tayong matakot na lumapit kay Jesus at upang matanggap ang kapatawaran ay magsimula tayo ng bagong buhay sa piling niya. Amen po ba? Okay, ang ganda. Hindi siya dumating dito upang tayo'y hatulan. Dumating siya dito upang tayo'y iligtas. Ang Ebanghelyo ngayon ay tungkol sa babaeng nahuli sa pangangalunya. Isang tagpo kung saan inilantad ni Jesus ang habag at awa ng Diyos. Sa panahon ito ng panahon ng pagpapakasakit o passion side, ang ating pagdililay ay mas lalong tumutuon sa kanyang sakripisyo, habag at pagliligtas. Sa unang bahagi po ng Kwaresma, ang pagdinilay-nilay ay nakasentro sa pagsisisi, pagbabago ng ating puso, at paghahanda. Ngunit sa pagsisimula ng passion side o pagpapakasakit, mapapansin natin ito ay unti-unting lumilipat sa mga huling araw ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Lalo na po sa kanyang pagtitiis, pagdurusa at sakripisyo sa krus. Sa papalapit na mahal na araw, mga minamahal na kapatid, ang Ebanghelyo ito ay isang paalaala na si Kristo ay dumating hindi upang matulan
kung hindi upang iligtas ang tagpo sa babaeng nahuli sa kasalanang pangangalunya, ay inilapit kay Jesus upang parusahan. Ngunit sa halip na hatulan siya, si Jesus ay yumuko at sumulat sa lupa. Hindi sinabi sa Ebanghelyo kung ano ang kanyang isinulat. Ngunit ito'y isang pagpapahiwatig ng kanyang katahimikan sa harap ng mapaghusgang mundo. Ito ay paanyaya rin sa atin na magnilay at makita ang ating mga sariling kasalanan bago natin hatulan ang iba. Di po ba? Dapat ina-analyze din natin ang ating sarili. Na may karapatan ba tayong humatol sa ating kapwa? Wala tayong karapatan. Tanging ang Panginoong Diyos lamang ay may karapatang hatulan tayo. Mga kapatid, pag nilay-nilalian natin ang mga winika ng ating Panginoong Yesus, ano yung una? Una, ang walang kasalanan ay siyang unang bumato. Sa simpleng pangungusap na ito, winasag ni Jesus ang mapagkunwaring katuwiran ng mga Pariseo at Eskriba. Madaling makita, lalo tayong mga tao, madalas makita ang pagkakamali ng iba. Ngunit, mahirap tanggapin ang sarili nating pagkakamali at pagkukulang. Di po ba tama? Parang ang hirap tanggapin na tayo'y umamin ng mali. Nandun yung pride. Pero kung tayo'y magpapakababa at tatanggapin natin ang ating pagkakamali at pagkukulang, madali tayong diringgin at papatawarin ng ating Diyos. Ang panahon ng pasyensya o ang pagpapakasakit ay isang paanyaya upang huminto, yumukod at maghilay. Tingnan at suriin ang ating sarili at tanggapin natin ang ating mga pangangailangan sa awa at tulong ng ating Diyos na makapangyarihan. Madali po, ang Diyos laging handang makinig. Ang Diyos laging handang magpatawad sa mga taong taos-puso ang pagsisisi. At hindi porke naman na laging nagpapatawad ang Panginoon, paulit-ulit naman tayong gagawa ng pagkakamali. Hindi po yung tama. Yun ay pang-aabuso na sa Kanya. Alam naman niya ng Diyos yan. Dahil, anong sabi sa una nating nababanggit? Walang lihim na nalilihim sa Kanya. Iniisip pa lang natin. Talos na niya, alam na niya. Ano ang pangalawang winika niya? Hindi na kita hahatulan. Humayo ka at huwag nang magkakasala. Hindi ito nangangahulugan na kinukonsinti ni Jesus ang kasalanan. Sa halip, ibinigay niya ang pag-asa ng pagbabago. Ganito rin ang kanyang paanyaya sa atin. Ang tunay na pagbabalik loob ay hindi lamang paghingi ng kapatawaran, kundi ang pagnanais nating magbago. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Baguhin ang nararapat alisin, ang hindi maganda ay alisin, at ang ipalit
ay kaaya-aya sa ating Panginoon. Sa panghuli, mga minamahal na kapatid, ang kwento ng babaeng nahuli sa pangangalunya ay nagpapakita ng habag ni Kristo na isang mahalagang tema sa pasyensya o pagpapakasakit. Bagamat karapat-dapat siyang hatulan ayon sa batas, naninibabaw pa rin kay Jesus ang ipinakita niyang misyon bilang tagapagligtas, hindi upang maghatol, kundi upang magbigay ng awa at bagong pag-asa. Ito ay isang paalaala, mga kapatid, na ang pagpapakasakit ay bunga ng kanyang walang hanggang pagmamahal sa atin. Tayo man, pagpapakasakit natin sa ating pamilya, sa ating mahal sa buhay, di ba? Hindi naman puro pagpapakasakit na lamang ang ating nararamdaman. Di po ba may reward? May reward ang Panginoon sa mga taong nagsasakripisyo. Kasabihan nga ng ating mga matatanda, kapag may problema, wala naman anyang isang taong bagyo. Pero maya-maya yung problema. Pero hindi ka bibigyan ng problema ng Diyos nang hindi mo kaya. Dahil, anong sabi niya? Anak, palagi mo akong kasama. Hindi kita pababayaan, basta nandito ako, handa kitang tabayan sa lahat ng oras, lalo sa mga taong nagbabalik loob sa Kanya. Kaya mga minamahal na kapatid, ang Kwaresmang ito ay isang paalaala sa atin na dapat nating pagsisihan, pagnilayan ang ating mga kasalanan, katulad ng babaeng nahuli sa pangangalunya, sa halip na hatulan ng Panginoon, Kanya itong pinatawad at sinabihang, huwag ka na muling magkasala. Sana, mga minamahal na kapatid, bilang hamon sa ating lahat, pagnilayan natin ang Kwaresmang ito. Pumunta tayo sa isang lugar, magkaroon tayo ng pag-iisip. Ano ba yung dapat kong gawin? Paano ba ako mapapalapit ng lubusan sa ating Panginoon? Tanungin natin ang ating mga sarili. Kaya minamahal na kapatid, inaanyayahan ko po ang lahat na magsinuhod at sumunod sa ating panalangin. Panginoong Jesus, sa iyong habag at awa, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tulungan mo ako maging tulad mo, hindi mapanghusga, kundi puno ng pagmamahal sa aking kapwa. Sa iyong pagpapakasakit, matagpuan ko ang tunay na nahulugan ng awa. Amen. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa sumasampalataya. Sumasampalataya po Sa isang Diyos sa mga makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at nakikita. Sumasampalataya kami sa isang Panginoong Kristo, bugtong na anak ng Diyos na mula sa nakakabuhan at simula ang panahon. Diyos buwan sa Diyos, liwanag buwan sa liwanag. Diyos sa totoo, buwan sa Diyos sa totoo. Hindi ang aking hinilikha kaysa sa pagka-Diyos na Ama. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat.
na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, inanawas na bukas sila. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak sa amin na nagdaling kita. Ipinako sa krus sa amin sa ating mga Panginoon Poncio Pilato, na nagpakasakit ng matay at inibig, at huling nabuhay sa itong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Makita sa langit at namulog sa kanang Ama, at ilinalagay ng natin upang upaman ang mabuhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya kami sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagbigay ng buhay at nabubuhay sa Ama. Sinasagot niya at niluluhati kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita niya sa pag-iigan ng propeta. Nananalig tayo sa Iglesia ni Isa, Banal, Katolika at Apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. At hinintay natin ang muling pagkabuhay ng mga patay. at ang buhay ay walang hanggan. Amen. Magsilugod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Pinagsisigla ng habag na ipinakita ni Jesus sa makasalanang babae, tayo'y lumapit sa Kanya at idulog ang ating mga kahilingan para sa ating mga pangangailangan. Ang mga pangangailangan ng sangkatauhan. Sabay-sabay po nating idalangin ang isasagot po natin sa bawat panalangin. Mahabaging Jesus, tingin mo kami. Ulitin po natin. Mahabaging Jesus, dinggin mo kami. Para sa simbahan at tagapag-ingat sa kautusang moral, nawa, habang matibay na ninindigan sa mga prinsipyong moral, magpakita siya ng pangunawa at kahabagan niya ang mga taong di naging tapat sa mga gayong prinsipyo. Manalangin tayo. Tingin mo kami. Para sa lahat na nagsisikap mabuhay ng malinis at marangal, nawa, mapagtagumpayan nila sa tulong ng biyaya ng Diyos at tulong ng pamayan ng Kristiyano, ang mga panlabas na tukso at mga pansariling kahinaan. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin mo kami. Para sa mga tao, para sa mga naging biktima ng kapusukan ng tao, nawa, makatagpo sila sa awa ng Diyos at habag natin ng lakas na kailangan nila upang magpanibagong buhay. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin mo kami. Para sa mga pamilya at komunidad na biktima ng digmaan, naway ang paggalang sa isa't isa, ang pagpapahalaga at pagkakaisa ay magbigay daan sa kanila na muling buuin ang kanilang buhay sa pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga kandidato para sa paglilingkod bayan, nawa maging matatag ang kanilang kapasyang maglingkod sa bayan kaysa kapakanan ng sarili o ng kanilang partido at mga kaibigan. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin mo kami. Sa katauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa First Sunday Mass sponsor, sa magdiriwang ng diriwang ng kanilang kaarawan na sina Myret Frias, Iris Villavicencio, Mark Ivan, Menabic Perlas, Erica Celda, Rome Erickson Celda, Emily De Los Santos, Flor Saludes, Julina Villavicencio, Telmo Rianzares, and Quijano. At sa kongregasyong ito, dinggin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita na may kababahang loob at masunuring puso, at pagtikuran ka na may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin mo kami. Sinasamo namin, Panginoon, sa iyong magandang loob, ibigyan lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligali, kalungkutan, pangailangan, may sakit o kapansanan. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin mo kami. Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sina Rupina Sales, Juana Ricanya, Ninita Rianzares, Elsa Perlas, Annie Perlas, Jan Christian Perlas, Calista Quijano, at Florencio Quijano, na sa makabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo, isinasamo namin ikaw ito sa kanila ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin mo kami. Para sa lahat ng tao sa buong daigdig, huwag sana nilang hayaang masapawan ng mga makabagong teknolohiya ang mga taong pakikipag-ugnayan at pakikisama, at matutong igalang ang dangal ng tao.
at makatulong sa lahat upang harapin ang mga makabago rin mga paghamon. Manalangin tayo. Mahapaging Jesus, tigil mo kami. Sa katahimikan, idalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ingatan mo, Panginoon, at patnubayan kami sa landas ng habag at awan sa aming kapwa. Ikaw ang nabubuhay at naghahari ngayon at magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-isang katawan ng tayo ay binyagan. Panatilihin natin ang pagkakaisa ng dulot ng Espiritu sa bigkis ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ibigay sa Panginoon ang karangalan na nararapat sa kanyang pangalan. Tayo ay magdadalangalay at pumaroon sa kanyang harapan. Magsiupo po ang lahat at naihanda ang sarili sa pag-aalay.